Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Ang World War II ay labanan mula 1939 hanggang 1945 na kinasasangkutan ng mga bansa sa Europe, Asia at iba pang bahagi ng mundo. Nagsimula ito sa pagsalakay sa Poland at nagbunsod ng pagbagsak at pagbabago ng mga makapangyarihang alyansa gamit ang mga makabagong sandata ng mga panahon na iyon. Nagdulot ito ng pagkabatay ng milyong-milyong tao kabilang ng maraming inosenteng sibilyan. Maraming bansa ang nawasak at ang mga lipunan ay binalot ng matinding pagkawala at trauma. Sa gitna ng kaguluhan, maraming lungsod sa mundo ang halos nabura. Winakasan hindi lang ng labanan, kundi ng matitinding pambobomba at sinadyang pagkasira na nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan. Sa bawat lungsod may sariling dahilan, strategy o galit ng mga leader na nag-udyok ng pagkasira. Totoo ba na ang pinakamatinding pinsala ng syudad noong World War II ay nasa Asia o talagang sa Europe pa rin matatagpuan ang pagunahing trahedya ng digmaan? Ang kwento ng Stalingrad ay nagsimula bilang isang industrial at makasaysayang lungsod sa Russia. Kilala ito bilang sentro ng paggawa ng traktora at pakinarya, mahalaga para sa economy ng Soviet Union, at may pangalan pa mismo ng leader nilang si Joseph Stalin. Nang sumiklab ang digmaan, hindi lang teritoryo ang naging target ng Nazi Germany, kundi pati na rin ang simbolo ng kapangyarihan at pamumulo ng komunismo. Sinimula ng German Army ang kanilang kampanya sa Eastern Europe sa ilalim ng Operation Barbarossa, ang pinakamalaking military invasion sa kasaysayan. Isa sa mga pinakaimportanteng destinasyon ay ang Volga River at dito pumapasok ang Stalingrad na nasa gilid mismo ng Volga, isang mahalagang ruta para sa supply ng langis at pagkain, pati na rin transportasyon ng mga sundalo. Pag nakuha ito ng Germany, mapuputaw nila ang lifeline ng Soviet Union sa Caucasus. Kaya naman nagsumiklab ang labanan noong August 1942, walang inatrasan ng magkabilang panig, hindi lang air raids at bomba ang bumagsak sa lungsod. Araw-araw, linggo-linggo, bawat iskinita, bawat gusali, ginawang depensa ng mga Russians habang walang humpay ang shellings ng mga Germans. Maraming gusali ang ginawang fortification, mga pabrika, apartment, warehouse, ilang buwan halos hindi umuusad ang linya ng labanan. Bawat palapag pinag-aagawan. Ang tinatawag na Pavlov's House ay naging simbolo ng pagtitiis, isang maliit na gusali na pinaghahawakan ng ilang dosenang sundalo sa loob ng 60 days. Ito ay laban sa buong batalyon ng mga Germans. Sa sobrang tindi ng labanan, naging parang sifting through ashes na lang ang mga sundalo dahil minsan parang guho na lang ang kalaban. Sa bandang huli, nang magtaglamig, tuluyan nang napalibutan ng Red Army ang mga puwersa ng Germany. Gutom, lamig at walang supply, napilitan ng mahigit na 300,000 sundalong Germans na sumuko. Halos walang natirang buo sa lungsod, tinatayang mahigit 1,000,000 buhay, sibilyan at sundalong nawala. Ang dating sentro ng industriya at buhay, naging parang sementeryo na lang ng mga makinarya, tao at pangarap. Hanggang ngayon, pinapahalagaan pa rin ng Russians ang Stalingrad bilang simbolo ng sakripisyo, tagumpay at pagkawasak.
Ang Hiroshima sa Japan, isang pangalan na habang buhay nang nakakambit ng salitang atomic bomb. Sa dami ng lungsod sa Japan, may kakaibang bigat ang pagpili sa Hiroshima bilang target ng bagong sandata ng Amerika. Ang lungsod ay strategic military center. Dito nakabase ang tropa, military headquarters at communication lines ng Japan. Bukod pa rito, ginagamit itong supply hub para sa mga pwersang lumalaban sa China at Southeast Asia. Noong August 6, 1945, walang warning, isang B-29 bomber Enola Gay ang lumipad at nagbaba ng atomic bomb na tinatawag nilang Little Boy. Sumabog ito mga 600 meters sa taas ng city center at sa loob ng ilang segundo nawala ang buhay sa malaking bahagi ng lungsod. Ang mainit na hangin, shockwave at radiation sabay-sabay na bumara sa daan-daang gusali, ospital, paaralan at mga bahay. Halos 70% ng buong lungsod ang nawasak at libo-libo ang hindi na muling nakilala. Pinili ang Hiroshima para ipadama ang psychological shock, hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. Isa itong mensahe na kaya ng Amerika na tapusin ang digmaan gamit ang bagong sandata at walang lugar na ligtas kung itutuloy pa ng Japan ang laban. Isang lungsod sa Germany ang Dresden. Ito'y itinuturi noon bilang Florence on the Elbe, sentro ng arts, classical music at heritage architecture. Noong February 1945, ilang linggo bago tuluyan bumagsak ang Nazi Germany, pinili ng Allied Forces na gawing target ang Dresden. Hindi lang ito basta military target. Malaki ang papel ng lungsod sa logistics ng Nazis. Dinagamit ang railway lines ng Dresden para magpadala ng tropa, armas at supply papunta sa Eastern Front. Pero higit pa riyan, ang bombing campaign ay may layuning durugin ang moral ng mga Germans. Ang kasaysayan ng bombing ng Dresden ay controversial. May mga Allied planners na naniniwala mas mapapabilis ang pagsukoy ng Germany kung ipapakita nila na kahit ang mga lungsod na halos hindi pa natatamaan ng digmaan ay pwedeng burahin sa isang iglap. Kaya naman noong gabi ng February 13, 1945 hanggang madaling araw ng February 15, sunod-sunod ang air raids ng British Royal Air Force at American bombers. Libu-libong bomba, incendiary devices at explosives ang inilan sa city center. Sumiklab ang tinatawag na firestorm, isang napakatinting sunog na naghalo-halo ang hangin at init, hilamon ng buong lungsod. Ang mga tao nagtago sa basement, pero sa tindi ng init, marami ang namatay sa suffocation at heat stroke. Ang kalsada naging parang oval. Pagkatapos ng atake, 75% ng city center ay naging abo. Mahigit 25% ang namatay. Karamihan ay civilian at libu-libong pamilyang nagdusa ng gutom at pagkawalay. Ang pagpili sa Dresden ay may halong strategic at psychological warfare. Hanggang ngayon, debate pa rin kung naging makatao ba o sobrang brutal ang air raid na yun. Pero isa lang ang malinaw, nang bumagsak ang Nazi Germany, ang Dresden ay naging monumento na kung gaano kalupit ang all-out war. Sa Pilipinas, isang lungsod ang naging simbolo ng parehong pag-asa at trahedya, ang Maynila. Bago sumiklab ang digmaan, kilala ang Maynila bilang isa sa pinakamaunlad at cosmopolitan na syudad sa Asia. Pinaghalong Spanish heritage, American urban design at kulturang Pinoy, buhay na buhay ang covers, sining at edukasyon. Pero noong 1945, nagbago ang lahat. Ang Battle of Manila ang isa sa pinakadelikado at pinakamatagal na street battles ng digmaan sa Pacific. Ang Maynila ay naging lingkutan ng mga Japanese sa Luzon. Imbis na mag-withdraw gaya ng utos ng kanilang superior, pinili ng Japanese Navy at mga sundalo na lumaban hanggang dulo. Sa halip na open warfare lang, ginawang fortress ang buong lungsod, lalo na ang intramuros, mga paaralan, simbahan at residential blocks. Pinasabog at sinundog ang mga eskwelahan, simbahan at mga bahay na puno ng tao. Dinamit pa ng mga Japanese ang tactic na scorched earth. Walang iniiwan na buo, walang pinapatawad. Hindi lang kalaban, pati mga bata, babae at matatanda.
Habang sinusubukang bawiin ang mga puwersang Amerikano at Pilipino ang lungsod, gumamit din ng heavy artillery at airstrikes. Sa tindi ng sagupaan, napilitan ng Allied forces na sumabak sa block-by-block fighting. Ang resulta, halos walang datirang buo sa Intramuros. Mga church, city hall at ancestral houses naging guho at abo. Hindi lang pisikal na pinsala ang iniwan. Ang tinatawag na Manila Massacre kung saan libo-libong Pilipino ang walang awang pinatay, sinunog o ginawang hostage ng mga Japanese ay tumatak sa kasaysayan ng bansa. Aabot sa 100,000 civilian deaths ang tinatayang nasawi, isa sa pinakamataas na civilian casualty rate sa Asia Pacific. Sa dulo ng labanan, ang Maynila ay parang Warsaw ng Asia, isang dating maunlad na lungsod, ginawang patal ng digmaan. Pero sa kabila ng lahat, hindi sumuko ang mga tao. Ang mga guro, unti-unting pinalitan ng bagong tahanan, ospital at simbahan. Ang kasaysayan ng Maynila ay kwento ng sakripisyo, pag-asa at muling pagbangon. Sa Poland, ang Warsaw ay naging simbolo ng galit at pag-iiganti ng isang diktador. Noong 1944, sumiklab ang Warsaw Uprising, isang matapang na pag-aalsa ng mga Polish resistance fighters laban sa Nazi occupation. Ang layunin nila, palayain ang lungsod bago dumating ang Soviet Red Army. Ngunit ang naging tugon ni Hitler ay inutusan niyang burahin ang lungsod bilang parusa. Systematic demolition ang ginawa, block by block, bahay by bahay, sinunog, pinasabog at winasak. Lahat ng architectural landmarks, mga simbahan, museums, paaralan, monuments, sinira o sinunog. Hindi ito military necessity, kundi deliberate punishment sa isang bayan na hindi sumuko. Libu-libong tao ang pinatay, hindi lang mga rebelde kundi pati mga bata, matanda at walang laban. Sa pagtatapos ng digmaan, 85% ng Warsaw ang naging abo. Walang kuryente, walang tubig, halos lahat ng gusali, guho at abo. Isang buong lungsod ang parang sinadyan talagang gawing paalaala ng galit at paghihiganti. Kung titignan ng kasaysayan, bawat lungsod na ito ay hindi lang basta napadpad sa digmaan. Pinili sila, ginawang target, at sinadyang sirain para sa iba't ibang dahilan. May military strategy, may psychological warfare, may galit, at may mensahe ng kapangyarihan. Kaya ang verdict, chismis lang ba na ang pinaka-destructive na lungsod ng digmaan ay nasa Asia? Hindi ito chismis, pero maraming lungsod sa iba't ibang panig ng mundo ang dumaan sa matinding pinsala noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagpapasya kung aling lungsod ang pinakanapinsala ay depende sa pamantayan. Kung pagbabatayan ng kabuang lawak ng pagkawasak at bilang ng mga namatay sa isang iglap, ang Hiroshima at Nagasaki sa Japan ang may ituturing na pinakamalaking trahedya. Ito ay dahil sa paggamit ng atomic bomb, isang uri ng sandata na nagdulot ng din pangkaraniwang pinsala. Subalit kung ang pagbabatayan naman ay ang sistematiko at patuloy na pagwasak dulot ng bomba o ang pagkawasak ng mga makasaysayang gusali, maraming lungsod sa Europe ang nakaranas din ng matinding trahedya. Ang bawat lungsod na ito ay sumasailalim sa malalim na epekto ng digmaan. Sa huli, ang pagpili sa kung aling lungsod ang pinaka-napinsala ay hindi lamang usapin ng dami, kundi pag-unawa sa uri ng trahedya at kung paano ito humubog sa kasaysayan ng mundo. Sa dulo, ang digmaan kahit anong dahilan, military, symbolism, politika, puro sugat ang iniiwan. Sana sa bawat kwento ng pagwasak, tandaan natin na ang tunay na aral ay nasa pagpili ng kapayapaan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin,
At syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.